expressed a desire for his spiritual well-being. Habang nakakulong si Alessandro, he was visited in several occasions through visions by Maria, where she gave him release as a sign of her forgiveness. This led Alessandro to be completely reformed, and he even attended the canonization of Saint Maria Goretti. Pangalawa naman si Jose Maria Escriva. During the Spanish Civil War, he faced intense prejudice and persecution. The anti-Catholic sentiment was particularly strong during his tumultuous period. Violence against clergy members were rampant. Numerous priests were persecuted and killed. Despite the hostility, Father Jose Maria Escriva consistently advocated for forgiveness and reconciliation, and urged his followers to pray for those who persecuted them. And true enough, the persecution of priests then stopped. Josephine Batista, a Sudanese saint, endured the trauma of being abducted and sold to slavery. She later became a Catholic and joined the Canonical Sisters. Saint Josephine's extraordinary ability to forgive those who had caused her immense suffering became a powerful example of love and understanding of Christ's message. And lastly, we all know Mother Teresa. Mother Teresa, in one of her walks in the streets of Calcutta, encountered a starving and abandoned child. She brought her to a baker's shop and asked for some bread for the child. The baker spat on Mother Teresa's face and shooed them away. Mother Teresa calmly added, "Thank you for that gift for me. Now perhaps something for the child." The humility and forgiving attitude of Mother Teresa completely changed the attitude of the baker. Ang mga ehensyong ito ay pinakita ng simpleng tao na tulad natin, one way or another, brought a stop to the cycle of pain and violence. Ito ang batas ng bagong pag-ibig. Ang magpatawad at magmahal ng kapwa. The only way to stop the cycle of evil. Mga kapatid, aking taos-puso at kainting na dalangin. Nalawa ang bawat isa sa atin kapag tayo ay pinagkakalulo, inaakusan ng masama, at sinasaktan ng ating kapwa both emotionally and physically, ay matutong inala sa ating puso at bibig ang kanyang Ama. Patawarin sila sapagkat hindi nila nalalang ang ilang ginagawa. Tawa naman ayon aming pangalan naman ng Espiritu. Jesus ang kanluran, turuan ng kami sa landas ng pagkakasundo. Panginoon, turuan mo kami sa mga sandali na kalimitan namin, ang kami rin ay tumanggap din ng pagkakatawad sa iyo, at nanihirapan kami magpatawad ng iba. Manalangin kami.
Diyos, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami magpatawad. Panginoong Jesus, pinili mo niya aking Diyos upang ituro sa amin ang tanang ikipagkasundo. Walang di kami dapat sa ihanin. Bagamat kami dapat sinuntian mo ng pag-ibig ng aming mga kasalanan ng pagpapatawad sa aming kasalanan. Hindi mo kumabin ng iyong pagpapatawad kung paano ito hindi nagpatawad sa lahat na tumalipista at nagpapos sa iyo sa Diyos. Ipinakita mo ang pangyarihan ng tatapos ng kailangan sa pagkakas at namasan ang lakas ng pagpapatawad. Uli mo ibinunyag na nagwas ng kapayapaan at pag-ibig ang tanging magpapalapos sa mga kami. Magdalalawa ka sa iyong mga lingkod, turuan kami mamuhay at ang kailangan ay matay para sa kapatid. Amen. Magsubo. Upo ang mga nag-aaral. Sinasabi ko sa inyo, kayo ang hindi sasama kita sa paraiso. Pinagyakin siya ng isa sa mga salarin ng kapangko sa kanila. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan naman ikaw ng kanyang masabi. Wala kang pagtakot sa Diyos. Ikaw ay pinag-usahan tulad mo. Tama lamang na tayo'y pag-isama ng ganito dahil sa ating mga luwa. Ngunit ang taong ito'y walang ginagawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahanap ka. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama ko na kayo sa paraiso.
Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ako po si Ian Gatchalian, nag-serve po bilang letter communicator sa Holy Catholic Chapel, ganun din sa Social Communications Commission dito sa NBCP. Ang ikalawa sa mga pinibita ng Jesus sa krus, sinasabi ko sa iyo, ngayon din na isasama kita sa paraiso, ay isang makapangyarihang hayag ng pagkakatawad, pag-asa, at kaligtasan. Of forgiveness, hope, and salvation. Sa mga oras na yun, si Jesus ay nakapako sa krus sa gitna ng dalawang salarin na tulad niya ay nakapako rin sa kanilang ng krus. Ang isa ay patuloy na hinahamang si Jesus kahit talagang wala siyang kasalanan, samantalang yung dalawang salarin kahit nakaawa-awa ng tignan ng mga kanina si Jesus chose to be humble and have faith in Jesus. Kaya iniin niya na alalahanin siya ni Jesus kahit sa kanyang huling mga sandali. Kasi sinagot naman ni Jesus ng kanyang pangakong paraiso. Pinatawag ni Jesus hindi lamang ang mga umuusig sa kanya na kanyang nabanggit sa unang hika, kung hindi pati na rin ang nagsisig sa lalim na kasama niya nakapako. Two of the 7 last words of Jesus on the cross ay tumutukoy sa pagpapatawad. Malahil, dahil alam niya kung gaano mahirap para sa ating gawin ito. Si Jesus, through His great love and divine mercy, ay nakapagpatawad maging hindi ang kasalanan. Ang hirap ang pagpatawad ng hindi ng tao, di ba? Ngunit sa mga sandali yun, marahil ay nakikinig ang puso ng dalawang kriminal sa pagpapatawad ng Jesus sa mga umuusig sa kanya. Dahil doon, ang kriminal ay nagpakita ng tunay na pagsisisi at pagbabago ng puso o metanoia. Hindi na niya nakuha ang magbago ng kanyang mga gawin o mga pamamahal. Wala na siyang oras para gawin ang mapakol sa krus, bilang na ang nalalagin ng mga sandali. But with His humility and faith, tinanggap niya ang kaligtasan na inaalok ni Jesus. Kaligtasan o salvation, isang paraiso na ipinangako niya para sa ating lahat. Sa sitwasyong ito, ang paraiso ay tumutukoy sa eternal life at pagkakasa sa Diyos. Ito ay salvation o kaligtasan. Paano ka natin makakamit itong pangako ni Jesus ng kaligtasan ng salvation? Pang-afterlife ba ang pangako nito? Kailangan pa natin magbunsa o mapapako sa krus? No. Nais ng pamanasan, karagdagan natin ito ngayon pa lang. Hindi natin kailangan hintayin ang tuloy sandali ng ating buhay upang humingi ng tawad, magsisi, at tagutin ang kaligtasan. Now is always the best time upang lumapit tayo sa Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. God wants to be part of our lives. Mula sa ating pag-isip hanggang sa ating pag-ibig. He is always with us, providing for our needs. At kapag nahihirapan tayo, ay inaangiyahan tayo na lumapit na sa Kanya for He will give us rest. Ang pangako sa salvation ng pagkawahan ni Jesus ay nagpapaalala sa atin na ang kaligtasan ay hindi lang dahil sa ating mga ginagawa, hindi sa ating pananampalataya at pagtanggap sa Kanya. Hindi dahil araw-araw kang nasa simbahan ay diretso kang sa langit, kundi rin naman nasa gusto mo ang Panginoon. Tulad ng salamin na walang pagkakataon na makabawi sa kanyang mga kasalanan, bawat isa sa atin ay maaaring magbago at magiging pangakaligtasan ng Diyos. Ikaw, pinipili ba ang maniwala kay Jesus sa bawat pagkakataon? Sa mga panahon sunod-sunod na problema na nangalaman sa iyo, problema sa pera, sa love life, sa kalusugan, sa pamilya, sa mga oras na parang wala kang nakakapit, walang natutuhan, sa mga pagkakataon na sa talagang minamahal mo, o di kaya ay kumuha ka ng tuluyan na minamahal mo. Naniniwala ka pa rin ba sa Kanya? Hindi ba ang dahil sabihin ng thank you Lord, o di kaya ay I love you Lord, kapag ang lahat ay nangyayari ayon sa plano mo? Kapag may bahay ka ng linuwan, nakakakain ka ng masarap, nakapagkabot ka pa, buong pamilya mo, itena ka. Magaling manali ka lumasa pag masaya ka. Pero mahirap na to. Sabi nga nila
nakita ng iba. Iba-iba ang kamdaman, hindi sa kita, o di kaya ay nagtakot, umiiyak, kaya ay nag-isa. Hindi yun, di ba? Ngunit tulad na lang ng pag-asa ng mayroon ng mga sandaling yun, ang kalawang sarili ng pag-asa Diyos. Hope is possible, even in hard times. Minsan, tatapunin ako kay Lord. Tulad ng sa kriminal, nakipagtsa siya. Minsan, nagkinakusyon tuloy siya. Lord, nag-serve naman ako sa simbahan. Tumulong naman ako sa iba. Pero kailangan ko talaga pagkaanan ko. May mahal sa buhay ng pinagigyan. Minsan, pag nagkakalang pinagkano, kailangan ko yung pumol. Tapos, meron akong yung breast cancer. Inner circle ko pa talaga, Lord. Pumol pa ba? Tapos, kailangan ko masakit ng mga tao malapit sa akin. Tapos, bakit nangyayari na okay naman masakal sa pagdudulo? Ano pa bang kulang ko? Pagod na ako. Ano pa gusto niyo gawin ko? Isabi ko rin ba yun sa kanya? God is good. Pero all the time naman talaga. Yes. What we may think is good for us may not be the good that He has planned for us. Some of life's difficulties may actually be coming from God to lead us to hope. True enough, with God's grace, as a disciple of maraming prayer warriors, my 1-year-old nephew who was diagnosed with astrocytoma brain tumor ay unti-unti na gumagaling. Despite 3 major brain surgeries at chemo pinagdaanan niya, from when he was only 4 months old, lumala siya. And by God's miracle, the tumor is shrinking. Despite, while very challenging, taught us to trust more na walang imposible kay Lord. Naging instrumento ng Panginoon ang Panginoon ko to strengthen our faith and for our family to put all our trust in Him. We don't really have to understand His plan for us. We just need to believe in Him. This Jubilee year, we are invited to embrace hope and the salvation that Jesus offers. Sa harap ng mga challenges natin sa buhay, ang pangakong paraiso ni Jesus gives us strength and hope. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay lagi natin kasama. Handang magbigay ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, kapayapaan, at kagalakan sa kabila ng mga pagsubok. Huwag natin hayaang malulog tayo sa dami ng mga problema ang ating hinahanap. Sa halip, tignan natin ang bawat araw bilang isang biyaya at palimawang pagkakataon mula sa Diyos. Sana ang presibitong inspirasyon sa atin tulad ng humility, hope, and faith. Ang pangakong paraiso ay hindi lamang para sa hinahanap, hindi para sa ngayon. Kung ating ng tutar ng dating na walang pag-aalinlangan ang pagmamahal sa ating Panginoon. Kapatid, mahal ka ng Panginoon. He loves you despite your imperfections. Kahit panisaktan mo siya, kahit nagkasala ka, kahit pakiramdam mo hindi ka nakalapat-tapat. God loves you. Handa ka mo magtanggapin ang pagmamahal na ito at ang pangako ng salvation o kaligtasan? As we continue to reflect this holy, sana ay masabi natin, Oo, Panginoon, I have faith in you. At nagpapasalamat ako sa kaligtasan na tanging sa iyo lang naman nakakampan. God bless us all. Sa mga pagkakataon, may kami na
Matutulungan namin na ang tunay na kaligayahan ay masusukuran lamang sa iyong piling at hindi sa anumang material na bagay. Buksan mo ang aming mga na ang palitan na bumulat sa aming iwas sa iyong pamamayan. Ibabatid mo sa lahat ng kasama. Ngunit pag-asa pang kalaya mula sa kaligayahan ng mga kapatid. Manis lumaan lahat sa pagkakaroon ang tunay namin ang buwan ay hindi ang mga kahalaga ng aming pinagdaos sa buwan. Bagpos ay iyong walang kantahan sa lawan. Amen. Ang sinutubo ang lahat para sa amin. Ikatatlong salita. Babae, masdan mo ang iyong anak. Anak, masdan mo ang iyong anak. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nito si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Babae, narito ang iyong ina." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Sa gitna ng pagkakapako ni Jesus, sa gitna ng matinding paghihirap at sakit, inisip pa rin ni Kristo ang kapatanan ni Maria
nalubusan ng mamahal sa kanya. Sinigurado na basta ay aandaan at aarawain, di ba? Totoo po yung oras ni Jesus ay nagbigay-digin sa relasyon niya sa kanyang amang sa langit. Pero sa pagkakataon ito, pinalala niya si Maria, ipinabakid niya ang pagmamahal niya sa kanyang ina. Our Blessed Mother, the Blessed Virgin Mary, Mother of Sorrows, is blessed at the foot of the cross, and the blessed by the Son Jesus hanging before their eyes. He calls her woman. And it reminds us of that passage from the second chapter of St. John. The third word comes from John 19, but in John 2, we're told there is a Aquila. And the mother of Jesus was invited. And because he was invited, Jesus and his disciples also went alone. At the cross, it is different. Mary is there because Jesus was invited. It was a different kind of invitation, an invitation from the Father. Jesus accepts an invitation to the Garden of Gethsemane, and he said, "Your will, not mine, be done." There is the wedding of Cana and the wedding of Calvary. It is a different kind of wedding, a strange kind of wedding. There are a few witnesses. The best man is there, John, the beloved friend of Jesus. There are no rings on the finger, but nails in the hands. There on the cross, Jesus is giving his body for the church. We speak about the bridegroom and the bride. Jesus, the bridegroom, the church as his bride. And the mother of Jesus is there. At Cana, the wine ran out, and the water became wine. At Calvary, the water and blood ran out of the side of Jesus. The wine became blood at the Last Supper, nor the water and the blood flowed from the cross. At the wedding in Cana, the bridegroom promised to give his heart to his bride. In Calvary, Jesus gives his heart to his church. The last time Mary is recorded speaking to the Gospels is at the wedding in Cana. Not only receiving, or at least the reception of receiving. He addressed her woman. He says mysteriously, "Woman, my hour has not yet come." Now, that hour has come, and Mary is there. He speaks a second time, "First, behold your son," and then he says to his disciple, "John, behold your mother." Jesus gives Mary two titles on the cross, woman and mother. Those titles go back to the beginning, much further back than the wedding of Cana. They go back to Genesis. After the fall, when the Lord God appears in the garden of Adam and Eve, it catalogs for them the consequences of the fall. Adam's response is surprisingly a hopeful one. Maybe because he sees even amid the fall that there is good news. Adam called his wife Eve because he will be the mother of all the living. Adam celebrated the promise of life and of motherhood. So it is on the cross that the son of Adam speaks again of life and motherhood. Behold, your mother. Mary is to be the mother of all living, of all the living, the different living. John stands beside Mary in the place of all the apostles of every time he preaches. If he stands for all the apostles and disciples, he stands in the place of the church. Mary is to be the mother of the living, the mother of the disciples, the mother of the church. As in Genesis, when all appears there in love, there is good news. The Son of God is hanging on the cross and speaks of motherhood, which is to speak of life. And from that hour, the disciple took her into his home. John does as Adam did, taking Eve into his home. John does
Joseph was told by the angel, do not be afraid to take Mary into your home. Joseph did so. Now that mission given to Joseph is given to St. John. John is not Mary's husband. He is now a son. We have a lesson here, related to the nature and elevated to the supernatural. That a woman has a husband. From that husband, from that marriage, the nuptial union comes the son. But the status of a woman as a wife, of having a husband, is transitory one. Jesus tells us that Mary is for this world. However, there are mothers in heaven, starting with Mary. To be a mother is a permanent relationship. Mary had a husband, as many people do, but now she is going to be cared for by her son. A relationship that endures into eternity. Fatherhood belongs to eternity, even before creation, in the persons of the Holy Blessed Trinity. In the Blessed Mother, motherhood is inserted into eternity. Mary appears in the scriptures when fathers don't. And when the fathers are present, Mary seems to fade away. At the visitation, when Elizabeth is in Jerusalem, Mary conceived a child in her own age. Mary goes to be with her while she is hidden. When the time comes for John the Baptist to be born, everyone is gathered around Mary as departed. After the ascension, the apostles returned and locked themselves in the room, not knowing exactly what will happen. Mary jumped them in peace. The day of Pentecost comes, and she is there with them. When they go out and preach the St. Peter's Mass, in his great Pentecost sermon, Mary seems to not be present. She comes when she is hidden, when others are not present. It is a lesson for our own lives of discipleship. When we feel alone, we know that that is precisely when we can ensure that the Blessed Virgin Mary is with us. We see that on the way of the cross that we are losing. Most declare, Mary is there. The Via Crucis begins the judgment and condemnation that Mary on the cross. The first time Jesus spoke, it appears to be alone. Then Jesus meets his afflicted mother. His mother comes in the Holy Station and immediately things begin to change. Those who are needed come to help him. Mary comes to the fourth station, at the fifth station, Simon the Cyrene comes to help Jesus carry the cross. In the sixth station, Veronica is there to wipe his face and to comfort him. In the eighth station, the holy women of Jerusalem were weeping and offering consolation. John and Mary Magdalene stand at the 11th station as Jesus came the road. After the station, Joseph of Arimathea comes and talks. Very station, take the body of Jesus down and place it in your loving hands. Finally, with the members of the 40th station, brings back his necessary to prepare Jesus for burial. Mary comes when others leave. And because Mary comes, others come. She appears when she is needed. The person of Christ in Prophet 491 declared that Mary was probably called the Mother of God. She was not just the mother of Jesus, yet it did not give birth to a nation but to a person. She carried in the womb the human nature of a divine person. The most recent council of the Church, Second Vatican Council in 1960s, applied to Mary another title, Mother of the Church. It was a title informally used for centuries, but Pope St. Paul VI formally assigned it. The title Mother of the Church comes at the foot of the cross. Behold your son, behold your mother. Our Holy Father Pope Francis recently established the feast of Mary, Mother of the Church. It was the day after the Pentecost. We are celebrating 25 a Jubilee year. And during Jubilee years, the Holy Cross, the different basilicas in Rome are open. The Marian Basilica is called St. Mary Major,
And the Holy Virgin, the scriptures describe upon it. Mother of God, from the verses 31, and Mother of the Church, Vatican II, 1965. Mary is the Mother of God, the Mother of the Church. The first one to hear that was Mary herself from the cross, when Christ said, "Behold the Son." O Panginoong Jesucristo, ang isa kang napabigat sa paghihirap ko ay iyong pagkita sa iyong lumuluhang ina. Simula sa pagkakahawin sa iyo, hanggang sa oras sa iyong kamatayan, ang iyong mahal na ina is bayang ka, ng buong lumpay, at nararamdaman din niya ang silpi ng iyong paghihirap. Tulad niya, kami ay makabarangay na sa kapahagi sa iyong paghihirap para sa kaligtasan ng tao. Ibigay mo sa amin si Maria sa pamamagitan ni Juan upang siya ay aming maging ina. Kami sana ay maging masunurin sa kanya at ang tulad ng pagkalang at kalatakihan sa aming araw-araw ng buhay. Mapagawa namin Panginoon, habang ito ay nakakala sa krus, ikinagdalag kami sa aming inisitahan na ininalawarawan ni Maria upang kami sa pagkaling. O sana kami pumalaan, kapag at ang pigil at ang nalila ang iyong batal sila. Amen. Magsibuhin po naman. Ating pong itutulungan, Panginoon, ipakita mo si Maria ang aming ina. Panginoon, ipakita mo si Maria. Jesus, sa mga sandaling, pakiramdam namin kami ng isa. Panginoon, ipakita mo si Maria ang amin. Sa mga pagkakataon na di namin pinagmamalagaman ang biyaya ng buhay, lalo na sa kultura ng kontrasepsyon at abortion. Panginoon, ipakita mo si Maria ang amin. Sa lahat ng sandaling, nilapastanan namin ang aming mga magulang at ang inang simbahan. Panginoon, ipakita sa amin ang amin. Sa pagnanais ng yaman at katanyagan na humahantong sa pagiging palalo, hulaan, at pagyurak sa dangal ng iba. Panginoon, ipakita mo sa amin ang amin. Jesus, pinamamahal na anak ko naman. Napatunayan namin na lubos ang iyong pag-ibig sa sarang sa pagkakaloob mo sa amin buhay. Kahit sa ikaw ng iyong pagpulisan, una mong inisip ang mga hilangan ng iba. Palakasin mo kami sa sandali ng aming kailangan at kawalan ng pag-asa upang ulag namin. Malaki kami na kayo sa kanyang Kristo. Tulungan mong lumabot ang aming pananampalataya, pag-asa at pag-ibig na siyempre dapat na makikita sa iyo. Hayaan mong masundin namin sa kanya Mariang ina ko at maging ay kanya. Kay Kristo ina ko, ang aming Lord. Amen. Magsilbihan na para sa amin. Thank you.
Ikaw ang kasalita. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinubukan? At pagdilim sa buong paligid, mula sa kamaring kapal hanggang sa ikatlo ng hapon. Nang mag-ikatlo ng hapon, si Jesus ay sumigaw, Eli, Eli, lema sabachthani, na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Glory to God. Diyos ko, bakit mo ako pinagawa? Pinagayaan mo nga ba ako? Sa aking pagsusuri, tinanong ko ang aking sarili. Diyos ko, bakit mo ako pinagayaan? Pinagayaan mo nga ako, Panginoon. Ako ay nag-iisang ina. Nag-iisang ako. Nag-iisang pamilya. Lumaki akong ang katawan ko ay paborito niya. At dahil sa ako nag-iisang baka sa pamilya, pinalaki ako paborito. Pero, isipin ako. Ang aking ama ay isang sundalo ng aking ina ay nilipit na aming bawal. Parang gusto gawin. Pero hindi ginagawa. Tulad na lang ng paglalabay, yung pinanganangalan, pag-ibig ng pagkabot. Pag-ibisikleta, bawal pa rin. Paglalaro sa mga bata, nanonood lang ako. Pero, kapag nakatakas ako, nakakabulin ako. Ang tagapagligtas ako sa kaaway at mga kamang sa pagkakas. Ang mga kawakan ay ang paglalaro sa mga bilid na banan, bilid na opera, ang ganyan. Dahil ang aking ama ay isang sundalo, kahit saan siya mag-isipin, kasama ng pagkakas. Kaya nung nag-aaral ko ng elementary, pag nandiyan yung transfer, wala po PR. Walang permanent resident. Pero Palumba, Sorsogon, Cebu, Iloilo, Malangan din. Pero kung nakatapos ko po ang aking pag-aaral ng high school, Quezon City na aking Manila. Sa aking kabataan, ang gawin pag-aaral, pero ang gagawin ng mga gawin. Masaya at malungkot. Dahil na, kapag narinig ko na pagkabuan ng September, ang mga awiting pamasko. Dapat masaya tayo kasi makakakain mo, pero nung panahon yun, malungkot ako pag narinig ko ang mga awiting pamasko. Bakit?
Noche Buena, mga alas 11 ng gabi, ay maalis ang nanay ko. Pumupunta siya sa kanyang tunay na pamilya. Ako ay isang anak sa pagkahamay. Tinipis ko ang aking landanan. Dahil masaya ako nung ako'y nakilala na ang aking mga kapatid at kinakalat niya. Linggo-linggo ako pagbando na ako sa anak. Parang sa nakapag-asawa nito, at ako ay nakamatay ng aking ama. Dalawa ang aking nararamdaman. Malungkot dahil sa kanyang kamatayan. Masaya dahil sa mga bisita ng aking pinang na kapag nakikita ako, ikaw pala si Ewan. Pinagmamahal ka ng langit. Na isang kapatid ng gaya ko, ang sabi niya, inawakan ko sa isip, ang lupa, dahil si Ewan, meaning, ang magkakasabi niya. Pero ang isang nakasipan ng mga kapatid ng gaya ko. Bakit nandito? Bakit nandito? Ang tapos ang mga alam naman niya. Pero, sinumaan daw ko at lumapit ako sa aking mga ito na ang aking huling pag-ibig. Pagkalabig mo, hindi na kita pupuntahan. So, ako yun. Kapag akong tulog-tulog, kumiwalay ang aking pamilya sa aking tahanan. At yung nagsasabi sa akin ito, malayang akin, sabi niya, kapag natin nabuhay yung liwanag, di ang aking kapag nakita ko na yung liwanag, pinagkakita ko ang tuloy ng anghel sa akin niya. Ngayon ka pa ulit, pinag-ibigay sa iyo sa una. Hinihintay pala ako ang aking ama. At sabi ni San Pedro, si San Pedro, hindi ka makakapunta sa langit, mag-usap din kayo. Nagis ko. Pag-ibig ko, naalala ko, magaling ang kailangan ng ating ko. Bakit ko yung gagawin sa kanya, hindi na ako yung at maraming ito, nakmantel. Nagigla lang siya nung nakita ko dahil parang makulisip niya. Siya ang magkalala sa akin. Kaya naunawaan ko na bakit kayo ng kanyang naging perfect natin. Kinabukasan noon, pinalaw ko na ang kaibigan ng aking ama at ang gising din, pinalaw ko din ang aking anak sa kaibigan at naluto ako magpapara. At dahil doon, ako ay naging masaya. Pinakayaan ba ako ng Panginoon? Sa bawat pagsulong ay may tagumpay. Kung tayo'y marunong magpakaya. Bakit sinabi ng Panginoon na Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Dahil hindi naman sakit ang katawan ng kanyang nararamdaman, kundi pati na rin sa mga nagawang kasalanan natin. Kaya siya, sinigaw ng Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi tayo kailanman pinabayaan ang Panginoon. Kapag tayo ay may problema,
ng sigarilyo. At tulad din, pag simula ng aking kabataan, ay meron na ako makatapit problema. Pero meron ako pinabayaan ng Panginoon. Masasabi ko na ako ay paborito niya. Ang feeling ko, kapag may problema ako, naku, andyan na naman, favorite ko talaga ako doon. Pinakakot ko ano na ang aking mga trials in life. At yung trials na yan, kapag bigay namin sa Panginoon, it becomes permanent. We will always victorious in all our trials. Hindi tayo pinagpapalaan ng Panginoon. Ako yung papasalamat sa lahat ng mga community na aking pinabibigyan. Dahil nararamdaman ko, hindi ako nag-iisa. At paborito nila ako naman. At napapasalamat ako yung sa unang-unang community na aking napagputulan. Ito ang KARE, Christ Army for Renewal and Evangelization. Bakit? Sa kanila po, patutunan ang magkaroon ng prayer time. Yung prayer time na yan, 3 minutes, at parang mahaba until it becomes prayer life. At sa ating prayer life, nagkakaroon tayo, hindi natin ang aking relasyon sa Panginoon. Nagiging matibay, nagiging malalim, at malina. At kung tayo naman magiging masunurin sa Kanya, lalo pala tayo bibigyan ng kalitimpala. Kaya Panginoon, salamat sa lahat ng kalitimpala na binibigyan sa akin. Sa lahat ng organisasyon, kaya sila ay kaibigan ko, kaya ako'y hindi nag-iisa. Binigay kayo ng Panginoon sa akin upang maging instrument ng kanyang bilang. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat hindi mo ako pinabayaan. At namin mga pili akong tapat sa iyo. Pagkagaling ko ang mga nakikinig, kung kapulad ko kayo ng aking experience na aking magsimula sa kasalanan, ngayon po. Yung kasabi ko, kaya ako napapasalamat, ngayon po akong magandang buhay, magandang pamilya, at magandang pamilya. Thank you, Lord, thank you, Jesus. Lord, hallelujah. Let's see what we have. At ito ay tutulong, Panginoon, turuan mo kami manalangin sa iyo. Alam ko na ako ang mga sila. Kristus, sa mga sandaling kawalan kami ng pag-asa. Alam mo na ako ang mga Sa mga pagkakataon kami na ilulo, yung walang bahala at ilulilos, laban sa katayuan, at may tuloy ng aming bigyan. Panginoon, sa mga pagkakataon, pinagaling namin sa pangalan, aming pananampalataya. Dahil sa mali mamumuhay at makikisangkot sa mga buko o babasagin na hindi natutulog ang magkakaroon. Panginoon ko ang mga sila. Sa mamalaan ng pag-ibig sa iyo at pagkakit sa buhay, nagpapako ng mundo. Panginoon, Panginoon ang mga sila. Jesus, tumawag ka sa iyong ama, hindi dahil sa iyong kanya. Pag-uso ko ipukilang paano kami ang halili umiwan sa kanya sa silang ay hindi ka mapapagbayan ang pagkagina at makakagulong sa sapagkainan. Palakasin ko ang aming buong sa mga sandali ng aming pagkakalinlangan at bigyan na rin ang lakas upang ulit ang ating mga krus na inahabilin sa amin ang krus na nagtatang sa ating sa wakas sa iyong piling. Kaya mo masaksihan namin na walang nagtiwala sa iyo na pinabayaan mo. Tulad mo matutunayan ang kabilang si Kristo, ang korona ng mga masalamat ng pagkalinga sa iyo. Amen. Umupo ako.
our Lord suffered in us. When he shouted, I thirst. These two simple words that Jesus pronounced imply a lot of meaning for us Catholics. To comfort the Lord, a soldier offered him a sponge soaked in wine turned vinegar to satisfy his thirst. The wine turned vinegar is a symbol of our soul turned sour because of our sins. The question is, what does Jesus thirst for? He thirsts for you and me. He thirsts for us, wounded creatures. I would like to share some implications and the deeper meaning of the thirst of Christ, which I drew from my reflection. First, his physical suffering. The cross alone, which according to research, was about 200 pounds, about 90 kilos. The pain of carrying the cross with a crown of thorns on the head of Jesus
exhausted him. Yet, there on the cross, Jesus' words acknowledge his excruciating physical pain. His suffering reminds us of his humanity. He was not spared from experiencing pain and suffering. Second, it reminds us that Jesus himself is aware of his role in the fulfillment of the scriptures and his role as the suffering servants. He has to undergo all this to fulfill the Father's will. In so doing, this thirst denotes a more yearning for our love for him and for one another. A love that is also willing to give up everything for the sake of doing God's will. On September 9, 2009, my 75-year-old mother had a stroke and had been bedridden for 4 years. 2 days after she celebrated her 79th birthday, she complained of a stomach ache and was brought to the hospital. A day after her confinement, after all the tests done, my niece realized that my mother's stomach started to blow and was in intense pain. The doctors found that the vital signs of my mother were deteriorating. She was transferred to the ICU. That night, when my niece gave me the update of my mother being in the ICU, I instructed her to seek help from the sisters in the hospital. To ask the priest to administer the sacrament of the anointing of the sick after the Mass at the hospital's chapel. That same evening, I asked permission from my superior to go home and take the last bus trip from Florida province to be with my mother during this critical moment of her life. My superior told me to go home the next day. Isang napakalaking katanungan na bumabalo sa aking isip nung gabi yun. Hindi dahil sa hindi ako pinalagan ng aking superior na huli, kundi dahil hindi ko makapili ang nanay ko, na alam kong anumang oras ay linisan na siya. Dumating ako sa punto na ipagpapagin sa Diyos. Ang sabi ko, Lord, alam mo nangyari ko ang buhay ko, pupuso ko sa iyo. Ang aking nabir, ang aking pamilya, ang aking mga kaibigan, ang inalam ko ang hinihiling ko sa iyo. Bakit hindi ko pagpapigay? That night, I went to bed with a heavy heart. The physical suffering that my mother were going through was just unbearable for me to think about. Then out of nowhere, it flashed into my memory the beautiful moment of my mother's encounter with her, my encounter with my mother, when I first left my family to enter the convent. I saw her beside me when I was packing out my things, telling me in our environment, Emma, ano, ay nagkalat na kayo na maselfie na yung sinila na may mga lupa kayo kaya na. Ang tayo ng buwan na hindi na ipagdalasan mo, ipagdalasan ng tayo. Kasi, Emma, alam ko tinawag ka ng Diyos para magbigod sa kanya niya. Ngunit sino ako para pigilan ka sa kagustuhan niya. I will promise to pray for you, but don't forget to pray for me and for your siblings. That was the most endearing encounter I had with my mother so many years ago. And then, when she needed me, I was not there for her.
then I realized that Jesus was asking me to be on the bare cross like him, to surrender my will to him, my utmost obedience to his will, the apex of my love for him. Every minute that passed seemed to be perpetual. My only prayer that night was to extend my mother's life till the next morning, so that she would receive the last sacrament. Again, that she also prayed to be administered to my father during the last days of my father's earthly life. Unworthy that I am, Jesus, who was true to his promise, granted my prayer. For shortly after the priest anointed my mother, she breathed her last. Calmly and peacefully. I may not have been there at my mother's side during the last agony, but I hear that the Lord was there together with her Blessed Mother, comforting her, welcoming her into his kingdom. Jesus thirsts for our love. He wants us to satisfy his thirst by loving him, surrendering our will to him, allowing him to take control of our life despite our sinfulness. He did not mind the foulness of our souls as a result of our sins. He obediently accepted the sour wine and tell us, I long for you to come back. He will tell us now, give me your sins, and come back. I believe that despite my sinfulness and unworthiness, God answered my prayers and welcomed me into his bosom with open arms. He just simply asked me to surrender my will to him and to trust the process. Let us look to the cross. Let us reflect on Jesus hanging there, broken, suffering. He cries out, urging us to respond to his love and to quench the thirst of the world by serving our brethren, offering a cup of cold water to those in need, and seeking to help heal the wounds of our wounded brothers and sisters, be it emotional, moral, or even spiritual. In this way, we respond to Christ who thirsts for our love, our connection, and the restoration of our relationship with our loved ones, our neighbor, and with him. Can we not forgive ourselves so as to ease his suffering? Jesus, ikaw daw ligtas sa lahat ng mga pistagat at pinagdudulaan ng tubig ay ikaw. Tumaw ka rin sapagkat ang makapang mawalilang ay ang pagkakit. Nag-uunapaw ang iyong kabutihan, subalit na ang sarap ng aming ipag na loob. Patuloy pa rin ang iyong pagkarunaw dahil sa walang kaharunan, ang patuloy na pagkakilang kahasan at pagkasama sa lahat ng mga naman. Pag-alalong po ang aming pagbunasa
maging mga Kristiyano, hindi lamang sa pangalan at pati sa gawa, upang malaliwa ang lahat ng pamahagi ng tulungan dahil sa kawalan ng pag-ibig. Gamitin mo ang aming buhay upang maging pamahituhan at lahat ng pagkakasulo ng lahat ng nag-aaway. O Jesus, bukal ng buhay, pawin mo ang buhay ng puso, matagal na tugan, at paglingasin mo ang puso ng malamig dahil sa kawalan ng pamahagi. Amen. Ang sulit po ang lahat sa amin. Galing na salita. Naganap na. May isang mangkoko na puno ng maasim na anak. Itinubog nila rito ang isang esponja. Ikinabit sa sama ng isopo at piniliit sa kanyang bibig. Na masiksik ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi. Naganap na. Naganap na. Hango sa Ebanghelyo ni San Juan sa 19:30 at sinili po niya ang Panginoon
natin, ano kaya ang magiging paniwakid sa ating Jesus na nagkanap na. Alam natin na natin Panginoon sa Kristo na sa kanyang pagpapasakit at pagkamatay sa krus ay ang siyang katuparan na mga isinulat at mga propeta tungkol sa Mesiyas. Sabi nga isang Pablo sa Romans 3:23, for all have seen and fall short to the glory of God. Sapagkat paraw ng kasala at ang pawalay sa presensya ng Diyos ang mga naglikha. Kalooban niya na naway mapagkumbalik ang dating ugnayan ng Diyos at sa taas. Kung kaya ang Ebanghelyo ni San Juan chapter 3 verse 16, kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kung pinadala niya ang ibubuto na anak upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak bagkos magandang buhay ng walang hanggan. Ipinaraaral niya sa akin sa sulat sa Pablo sa ikalawang Korintong 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The new has come, behold, the old has gone. So dapat kung talagang tinanggap natin si Kristo sa ating buhay bilang Panginoon, dapat ay pagbabago. Naganap na. Ito ang bitang tagumpay mula sa piling ng ating Panginoon si Kristo. Kanina umaga, inawit natin ito ang bagong araw. Araw ng tagumpay. Muling pagkaluhay ng ating Panginoon. Ito ang pagpapakaya ng pagwawakas ng buhay ni Kristo sa mundo at ang katuparan na may sinulat patungkol sa Kanya, lalo sa aklat ng mga awit at ng mga propeta. Mga kapatid sa pananampalataya, sa ating pagninilay sa mga huling salita ng Jesus, suriin natin ang sarili natin. Kung meron din ba ang kaganapan sa ating buhay Kristiyano. Lumala ba ang ating pananampalataya? Naging maayos ba ang kailangan sa isa't isa dito sa ating parokya ng Mother of the Christ? Mapabuti nawa sinakot-nayan sa bawang isa sa ating paglilingkod dito sa ating parokya. Sa tulong at panalangin ng ating mahal na Virgin Maria, pinanaman ko sa pagpapayo. Nasa ating sarang-sarang paglalakbay, paglilingkod, tungo sa kaganapan ng buhay. Kasi nagawa tayo ng mga ng Espiritu Santo. Amen. Let's see what you can do. Ang noon, magsubukan ang bagong buhay. Panginoon, magsubukan ang bagong buhay. Jesus, sa panghihingi namin ang ilabot sa misyon ng Diyos sa bahay. Panginoon, Magsubukan ang bagong buhay. sa mga pagkakataon na nalimutan namin ang lugapoy na pakayat sa lahat ng tao ang mabuting kailangan. Panginoon, magsubukan ang bagong buhay. Sa aming pakikisampol sa gawain paliwas sa atas ng mabuting kailangan. Panginoon, magsubukan ang bagong buhay.
Ama, ang gawa ni nagdasan ay nagamit na ng iyong anak. Ngunit nagpagsasalubuhay at nagsisiwala sa hanggang o sa batasan ay walang parang nagsisiwala. Panginoon, sa pagdaling ng mga sagdatang ng karasan, gawin mo kami ito na instrumento ng lupaaan. Sa gitna ng piling, manunuwa ang isiwanan ng iyong kapatid. Sa gitna ng pagdating ng piling, maging saksiluwa kami ng pagkakasa. Sa maraming gawain ng kasalunan, gawin kami nalagyan ng pagkakilan. Sa limang-tirang pagkasiwa, ang mabulan ng inyong karamahan ng kalan. O Diyos, o talagang kung ang paggawa sa kalanapan ang gawain iyong mula sa buwan. Mapasaalinawa ang iyong pinagdan dito sa lupa para naman sa amin. At sinubuan ng tayo. Ipagitong salita. Ama, sa iyong mga kamay, hinahagin ko ang aking haleluya. Nagagi ka rin ng dalawa ng tanghali, nagdilim sa buong kain hanggang sa ikatlong ng hapon. Nawala ng liwanag ng araw, at ang tawid ng temple ng ulit sa ito. Sumigaw ng mga Pharisees, Ama, sa mga lingkod, hinahagin ko ang aking haleluya. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Dear Kasal po ba ang current status ng buhay natin? Madilim, mahirap, puno ng pasakit. O Easter Sunday na, puno ng pag-asa at iwanan. Pwede po ba mag-request? Pwede po? Tignan niyo naman po yung katabi niyo sa kaliwa at sabihin sa kanya, sana ay buhay si Kristo sa buhay mo. May naman po sa kanya, sabihin niyo na buhay na buhay. Yan, salamat po. Ako po si Clarion or Londo, pero tawagin niyo na lang ako Brother Aaron or Kuya Aaron. I'm happily married with my gorgeous wife, Rebby, and we are blessed with three kids, Elise, Regan, and Sturdy.
I am a covenanted member of the Ang Panginoon Community. Nalilingkod din po ako sa Lectors and Commentators Ministry at sa Song or Media TV ng ating parokya. Napalo niyo po ba yung Facebook page ng ating parish? Kung hindi pa, you can get your phones now and like the Wonderful Gospel Parish page. Mayroon po tayong masasipag na team na palagi nag-update at kumukuha ng mga pictures para mas ilapit ang ating simbahan sa mga parishioners. Huli na po ako sa mga magsasalita, pero sana po umapit po kayo at naway may magpulot po kayo kahit paano. Nang ikalabing-2 ng tanghali, nagdilim sa puno pati hanggang sa 3 ng hapon, nawalan ng liwanag ang lahat. Mga kapatid, may 2 po akong kwento. Mabilis lang to. Pero promise ko po sa akin, secret lang natin to. Kasi first time ko ikukwento sa parish natin. Sino po dito ang mga high school students? O yung mga currently nag-aaral? Pakitaas natin yung papay. Ayan. Noong high school ako, dumaan ang pamilya namin sa isang matinding pagsubok. Ano po ang mararamdaman nyo kung sinabi ng mga magulang nyo na malapit na po ng bako ang bahay nyo? Ang bahay kung saan kayo kami, nagpupaglakad, tumawa, umiyak kasama ang pamilya mo. That time, patapos na ako sa high school. Yung mga klase ko, pinag-usapan ako, or sa mga college ng pangasipan. Ako, tahimik lang. Ayaw ko pag-usapan yun. Kasi alam ko, wala kami pang college. Gusto ko doon architecture or engineering. Pero hindi ko na finish kay mama. Inisip ko na lang, siguro baka magtrabaho na lang muna ako sa fast food o kumuha ng vocational course para makatulong. Ang ng chance na makapag-college ako. Madilim pa sa tubig ng kanal ang pag-asa ko. Pero pipiliin ko muna kayo dyan. Fast forward tayo sa 2020. Naaalala niyo pa po ba kung anong meron doon? Para sa mga basketball fans, namatay si Kobe Bryant. Nag-album ko rin yung pa-album kayo. Pero tama kayo. Dumaan tayo sa matinding pandemic. During the pandemic, we faced one of our toughest trials as a family. Si Randy was laid off from work, and we were surviving from my income as an insurance advisor. At the same time, we found out that we were pregnant with our 3rd baby, si Ron. Grabe yun. It was a mix of emotions. Siyempre joy, but also worry. Paano ba ngayon, Lord? Ano gagawin namin? Losing a stable income when everything felt unstable was overwhelming. We had to stretch every peso, repeat our plans, and syempre, clean even tighter in God's grace. So, balik tayo sa unang kwento. So, nakapag-college ba ako? Opo. Salamat sa Diyos. Si mama ko po ay nagtrabaho sa UST sa Taguig. Sa tapat ng office nila, may branch ng PUP. Sabi ni Mama, "Ipray mo lang, anak. Baka makapasa ka." So, niyaya ako ng mga classmates ko para magkasama ako mag-exam. Isang jeep kami pumunta, and guess what? Ako lang pinagpumasa. Sabi ko, okay na rin yung PUP. Philippine University of the Philippines. Parang UP. Yan. So, I graduated with a degree in Information Technology. At yung 1K na binibigay sa akin ni Mama to be enrollment, may sumili pa, may timpang pa ako. Alam mo yung mga kaya mga nanonood si Mama. Dahil sa tulong ng mga kaibigan din ni Mama, o sino yan, restructure din yung payment sa bahay namin at hindi ito nakuha ng bako. During the pandemic, our community supported us. Naalala ko na pinagsabi pa sa akin,
Alam mo bro, kapag nalubog ka na, wala kang ibang pupuntahan kundi pataas. We kept holding on to the Lord. Eventually, nakakuha ako ng another work to augment our income. At sa Erwin naman, nakakuha siya ng separation pay. Sakto para sa hospital bill natin pinanak si Erwin. Mga kapatid, kahit sa kadiliman ng ating buhay, maniwala po tayo. Hindi tayo iniiwan ng Panginoon. And I read from Psalm 23, verse 4. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. Madali po magpuri sa Diyos kapag may sobra, pero ang tunay na pananampalataya ay lumalabas kapag tayo ay ubus na. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga mabayboy, inaapihin ko ang aking kaluluwa. Mga kapatid, si Jesus ay hindi namatay na talunan. Namatay siya na may buong tiwala sa Ama. At sa huli, yun din ang panawagan sa atin. Na sa bawat madilim na bahagi ng ating buhay, sa bawat pagkatalo, takot, at kawalan, matutunan sana natin sa Biblia, Ama, sa mga kamay mo, inihahabitin ko ang aking kaluluwa. Maraming salamat po. Magsigil po tayo. Mapagpahal naman ang iyong pinaramulan ng puso ng iyong mga na sinaktan ang aming pagmamalupit. Ngunit kayo'y tandaan ng buhay ng pag-ibig at pangako ng sa akin ang lahat ng tao'y tinatawag. Tulungan ko kami nakita si Kristo sa lahat ng akong ginagawa. Tulungan ko kami nakita si Kristo sa lahat ng sandali ng aming buhay. At umilos ko parang pag-itunan siya sa kapwa. Ay nalingwan namin sa iyong mga kamay, ang aming mga akalahanin, ang maglalas ng basan, ang aming naglalas. Sa pagtatapos ng buhay natin, si Kristo na ang aming makapiling. Amen. Pagsubukong na tayo lahat, at bago umawin ang ating poko ay meron na po tayo. Sa sandali ko dito, nais kong pasalamatan ang lahat ng nagbahagi ng kanilang pagbulay at pagbiligay sa pitong huling salita ni Jesus. Napakayaan namin at napakatulugan ang minahal ninyo sa amin na nagpagkat ng inspirasyon sa aming buhay upang inikang paglagahan kung ano ang kahulugan ng mahal na araw. Salamat sa pitong maraming namin, pitong individual, the 7 brothers and sisters who gave their reflections. Nais ko namin silang mahalaga. Isa ay sa sandali pag
hindi na-perfect na maging awarding ceremony ang aking pagdiriwang. Kaya po ang certificate of appreciation na ibigay namin sa ating mga kapatid na nagbigay ng Quezon ay kahit salamat po namin iaayon sa inyo. Sapagkat ang bawat sa kanyang po ay pagkakas ng pagbibinan, patuloy na pagbibinan para sa susunod natin pagbibinan ang revelation of purpose. May isang oras po tayo upang at huli na sa kasamaan ang lahat ng nakiisa sa pagdiriwang ito ng pagdiriwa, pagbibigay ng proteksyon at pagbibigay sa mga proteksyon, pagbibigay ng mga pili natin kapatid. Huli po, maraming salamat sa inyo. Through mo, through lahat ng speaker, with Father, hindi nga sila ako naman. Wala na yung ba? Muli. So, only pa yung paano magbababa na? Nababa na. Bakit ko na? Hindi ko marinig yung sound nito pero electric na. Lalo doon. Umupa nila doon. Walang naman po na kasama, either ito,
Alam tayo, sabi ko rin. Ayan, si Tita Evelyn magpapahalwa. Ang init. One hour pa ba? Alas na sila. Wala pa alas 2 eh. Alas na. Alas 2. Kaya nagbutian na yun. Kasi kakaunin yung kakaunin yung sila pati mamuwi na. Kakaunin yung karosa. Baka mapilaya na yung mga matatandang na iwan doon. Wala pala si Lola P. Kapakasya sa pagkaitan. Tama nila si Kamali. Pahingay mo na yung kuya. Oo kaya, patayin ko na yun. Tumakbo mamaya. Mamaya. Mag-a-announce lang ako. Mayor! Si Mayor, oh. Sound check.